Umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayong tumayo. Good morning po. Pakibati naman po yung mga katabi natin. Good morning. Magandang umaga. Maganda po ba gising natin? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa bagong araw na binigay niya sa atin. Amen po ba? Handa na po ba kayong magpuri para sa ating Diyos Ama? Amen. Hallelujah. Sige po, simulan po natin ang gawain niya sa isang panalangin. Taas po natin ang ating mga kamay at pasalamatan natin ng Diyos Ama sa isang linggong nadaan. Sige po, hallelujah! Purihin ka, Panginoon, dakila ka, Ama, Panginoon. Tunay kang makapangyarihan, Panginoon, Lord God. Tunay na ikaw ang aming hari, Panginoon. Wala na kaming iba pang sinasamba, kundi ang banal na pangalan mo lamang, O Diyos Ama. Oh, hallelujah! We glorify your name, Panginoon. We welcome you in this place, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord, we only want your presence right now, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, Lord God. Meet us here, Lord God. Meet us here, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Ama. Sa isang linggo na muli ay pinatunayan mo ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Sa pag-iingat mo, hindi lang sa amin, kundi maging sa aming pamilya, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Lord God. Your love extends in our whole family, Lord God. Hindi lang sa amin, Panginoon. It overflows, Lord God. Nararanasan din ito maging ng taong nakakasalamuhan namin, Panginoon. Mga kaibigan namin, Lord God. Lord, that's how great you are, Lord God. Oh, hallelujah. Salamat, Lord God. Ang nais lang namin sa oras na ito, Panginoon, ay sambahin ka, Panginoon. Papurihan ka, Panginoon. Itaas ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Walang kaluluwa rito, Panginoon, ang hindi magtataas ng kanyang kamay, ang hindi magpupuri, Panginoon. Lahat kami ay sasamba. Lahat kami ay yuyukod sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Tatandaan namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginawa mo at gagawin mo pa lang sa buhay namin, Panginoon. Lord, we are victorious because of you, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. We are so grateful, Lord God, that we are free to call you our Father, Lord God. Anytime we need you, Lord God, we can call you our Father, Lord God. Oh, Lord, our healer, Lord God. Salamat, Panginoon. Our Savior, our Redeemer, Panginoon. Oh, maraming pong salamat, Panginoon. Kaya kami ngayon, magpupunyagi, Panginoon, magdiriwang, Panginoon, sapagkat kami panalo na sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kami panalo na, Ama. O Lord, tanggapin mo ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa salita ng Panginoon sa mga taga-Filipos 3 verse 20, ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. Amen po. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Para po sa ating mga Kristiyano, to be wise is to believe na ang kaharian natin ay sa langit. Amen po. Naniniwala tayo na sandali lang tayo dito sa mundong ito. Kung kaya lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, lahat ng kahinaang mayroon tayo, saglit lamang. Ang kagalakan na inihahanda ng Diyos para sa atin ay naroon sa langit. Amen po ba? Di ba po, napakasarap magpuri sa Panginoon na sama-sama tayo. What more kapag nandun na tayo sa langit at sama-sama tayong pinupuri ang ating Diyos Ama. Amen? Are you excited, kapatid? Handa ka na bang papurihan ng ating Diyos? Hallelujah! Sige po, awitan natin ang Panginoon. Sa langit, tayo sama-sama. Amen. Pangalan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tayo ay sama-sama maglilingkod sa kanyang kalwalhatian magpakailanman. Sigaw mo ng bahay lakas, praise! Sa langit sinililipan, praise! Bakit ang kanyang pangako, tayo tagapagmana. Sa langit
maglilingkod sa kanyang kalwalhatian. Magpakailanman, sigaw mo ng pangalakan. Praise! Sandaan Diyos ililipas. Dahil ang kanyang pangako, dahil nagpapagmahal. Sa langit, tayo'y sama-sama, sama-sama maglilingkod
pinanghahawakan namin sa aming buhay, Lord God. Mga pangako, Lord God, na ikaw mismo ang napako, Panginoon. Lord God, Lord, salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka bumabali ng iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Lahat ng ito ang lakas namin, Lord God. Ito ang pag-asa namin sa aming buhay. O salamat, Lord. Mayroon kaming Diyos na kailanman hindi kami bibiguin, Ama. Kaya pinupuri ka namin ngayon at sinasamba, Panginoon. Hallelujah. Dakilang ka, Panginoon.
aming pagsamba sa iyo, Panginoon Lord God. Hallelujah. Walang hanggang katapatan
Praise God. Sarap po maghandog ng pagpupuri at pagsama po sa Panginoon. No? At ngayong umaga, naniniwala po ako na hindi lang papuri at pagsamba ang ating maihahandog sa Panginoon, kundi ang ating mga, ikaw po ang ating mga handog para sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin para sa Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Salamat po sa presensya mo na aming kasama po sa mga oras na ito, Ama, at sa mga pagpapala, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa nagdaan na linggo, Panginoon, sa kalakasan, ng pangatawan, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. At Lord, dinadalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito, Ama, na maghahandog sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay po nila na handang ialay ang anuman po ang meron sila sa inyo, Panginoon, na dahil karapat-dapat ka lang, Panginoon, na aming alayan at papurihan, Panginoon, sa aming buhay, Ama. Lord, nawa makita mo ang mga handog na ito, Panginoon, na mabangong samyo, Panginoon, na handog sa iyong harapan, maging kalugod-lugod nawa ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong harapan. At pagpalain mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito sa daraan na linggo, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng provisions, Ama. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng lakas, ng pag-iingat, ng karunungan, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang trabaho, Ama. Purihin ka, Lord. Dakilain ka po. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Good morning po ulit sa atin pong lahat. Bago po tayo magsimula, mag-pray po tayo ulit sa sandali. Hallelujah, Lord. Panginoon, aming Ama, aming dakilang Diyos, salamat po sa umaga pong ito. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na niloob niyo pong narito, Panginoon, upang kami ay sama-samang magpuri at sumamba sa iyo at sa pagkakataon ngayon, Panginoon, upang mag-aral ng inyong mga salita, alamin ang inyong kalooban, Panginoon, at matutunan namin kung paano nga pa kami dapat lumakad sa daan na inihanda niyo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at humihingi po ako ng tawad. Humihingi po kami, Panginoon, ng kahabagan sa anumang kasalanan na aming nagawa na nakikita niyo po sa aming buhay. Nawa po, Panginoon, hindi magkaroon ng anumang hadlang, Lord God, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Pangunahan niyo po ang gawain pong ito. Kayo lang po ang mataas at maparangalan sa lahat po ng aming mga gagawin. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yung team po natin ngayon ay ganun pa din, no? Wise man says, yung mga turo at aral na sinabi ng isang matalinong tao na mababasa po natin sa Bible. Ngayong umaga po, ang verse na gagamitin po natin ay sa verse 13 ng chapter 28 ng Kawikaan. Sabi po dito, Kawikaan chapter 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So may dalawang bagay po tayong makikita dito, no? Isang babala at isang pangako. Babala na yung hindi natin pagko-confess o yung hindi natin pagkilala na tayo ay may mga nagagawang pagkukulang, pagkakamalit kasalanan, ay hindi makakabuti daw po sa atin. At ang pangako naman po na yung mga taong nagsisisi o kapag tayo ay nagbabalik loob sa Diyos, kahahabagan daw po niya tayo. Yun naman po yung maganda doon sa pangako ng Panginoon na
Kung meron tayong nagagawang kasalanan, kailangan lang natin magsisi ng totoo at magbalik loob sa Kanya. Laging handa ang Panginoon na tanggapin at patawarin po tayo. Marami pong iba't ibang klase ng tao sa mundo, ano? At pwede nating sabihin na walang taong parehong-pareho sa lahat ng bagay. Kahit yung mga kambal, ano po, pwedeng magkamukha sila physically, yung itsura nila magkamukha, pero may pagkakaiba pa rin. Nagkakaiba pa rin sila sa ugali, sa hobby, no? Yung mga trip nilang gawin sa buhay, magkaiba pa rin sila ng journey na pinipili, ng mga talento at sa iba pa pong aspeto ng buhay. Ang punto po mga kapatid, sabi nga natin, magkaiba o magkakaiba ang lahat ng tao sa mundo. Pwede nating sabihin na bawat isa po sa atin ay unique o iba sa iba. Pero sa isang bagay po ay pare-pareho po tayo. Lahat ng tao ay nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nag-fail, no po? Lahat tayo ay nakakagawa ko minsan ng mga bagay na labag sa kalooban po ng Diyos na lumikha po sa atin. Wala naman po siguro dito sa atin na magsasabi na siya ay walang kasalanan o never pa siyang nakagawa ng kasalanan sa buong buhay niya. At sinabi din naman po yun sa Bible, sa Kawikaan din po. Chapter 20 verse 9, ito po ang sabi. Sino ang makakapagsabi na ang puso niya'y malinis at di namuhay sa kasamaan ng kahit isang saglit? No? Kahit ako po, hindi ko masasabi yan eh. Na kahit isang saglit, hindi ka namuhay sa kasamaan o yung puso mo ay hindi nagkaroon ng laman na hindi ka lugod-lugod para sa Panginoon. Kung tayo po ay magiging tapat at totoo lang ang sasabihin po natin, hindi natin masasabi yun. Walang taong tapat na magsasabing kahit minsan ay hindi siya nagkasala. Ang sabi pa po sa unang Juan chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ito din po ang dahilan bakit kailangan natin lahat ang Panginoong Hesus. Dahil kung ang basihan po o batayan ng kung sino ang mga taong papapasukin sa langit ay yun lang mga taong hindi nagkakasala, ay wala pong taong tatanggapin doon. Pero dahil sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, ano po, sa pagtanggap niya doon sa parusang para dapat sa mga taong nagkakasala, kaya siya napako doon po sa krus, ano? At sa pagtanggap po natin sa Kanya bilang ating Lord and Savior, yung righteousness na niya, yung holiness na niya, ang makikita po sa atin at hindi lang ating mga gawa. Dahil siya lang po yung makapagsasabi o may karapatang magsabi na ang puso niya ay malinis at kahit kailan hindi namuhay sa kasamaan ang kanyang puso. Kahit isang saglit. Ano po? Ang Panginoong Hesus lang po ang makapagsasabi nun. Kaya wala din po talaga tayong maipagmamalaki na anuman sa sino man. Ano po? Dahil tanging si Hesus lang po ang dahilan kung bakit meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan sa piling po ng Diyos. At ang Panginoong Hesus din po ang nagsabi nun, na siya ang daan at siya lang ang daan para ang tao makalapit sa Ama. Kung isipin po natin, walang ibang paraan para tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Walang ibang paraan para tayo ay mapunta sa langit at makapiling ang Diyos kung hindi sa pamamagitan po ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Dahil hindi kayang gawin ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Kaya ginawa iyon ng anak ng Diyos para po sa atin. Kahit na ang kapalit nito, mahirapan siya, magkatawang tao siya at mamatay para sa atin. Ganoon po tayo kamahal ng Panginoon. Pero matatanggap lang po natin yung kaligtasan na yun. Kung aaminin natin o kung inaamin natin na tayo'y makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Na tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. At kung kikilalanin po natin na yung kailangan natin na yon ay ang Panginoong Hesus. Na siya yung kailangan natin sa atin pong buhay. Sabi nga po nila, sa church daw po o sa loob ng bahay-sambahan, ang hinahanap dyan ng Diyos o ang tinitignan niya ay hindi yung mga taong nagsasabing sila ay matuwid. Ang tinitignan dyan ng Diyos, ang hinahanap niya, sino yung mga tao na kumikilala sa kanilang mga pagkakamali at kumikilalang kailangan nila ng pagpapatawad ng Panginoon.
Sa mga taong nasa loob po ng church, yan ang kinalulugdan ng Diyos. Hindi yung mga feeling na matuwid o yung mga tao na nagsasabing dahil pumupunta sila lagi sa church, umaten, sumasamba, lagi ang tingin na nila sa sarili nila ay matuwid o nakahihigit sa iba. Ang tinitignan pa rin ng Panginoon diyan sa mga taong nasa loob ng church, sino diyan yung may pusong tapat na nagsasabing kailangan nila ang kapatawaran ng Panginoon. Na sila ay may pagkukulang, na tayo ay may mga nagagawang pagkakamali at kailangan natin ang kahabagan ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay willing na sabihin o aminin na, Lord, makasalanan ako. Kailangan ko yung pagpapatawad mo. Hindi po lahat ay willing na sabihin yun. Iyon pa naman po ay napakahalaga. Yun pa naman po ay napaka-importante para sa atin. Bilang mga tao, ano po, binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag na free will. Nang likhain po ng Diyos ang tao, isa sa mga regalong tinanggap po natin ay yung pagkakaroon ng kakayanan na gumawa ng sariling pagpapasya. Dahil meron tayong free will, kapag nagkakasala tayo, kapag nakakagawa tayo ng masama, desisyon din po natin kung kikilalanin natin yun o itatanggi, itatago o ikukumpi. Isang mahalagang bagay na dapat po natin tandaan, bakit mas mabuti na aminin po natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan, ihingi ng tawad sa Diyos ang ating mga kasalanan, ay dahil ang kasalanan, no, pwede natin itago yan sa tao, pero hindi naman din natin yan maitatago po sa Diyos. Kaya sabihin na natin sa Panginoon, iniintay niya lang naman yung paglapit natin, pag-amin, pagko-confess, no, at paghingi ng kapatawaran. Sabi po sa Hebreo chapter 4, verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So nakikita naman po ni Lord yun, no? Sabihin man natin o hindi. Kaya sabihin na po natin, ipagtapat po natin sa Kanya, maging honest tayo sa harapan po ng Panginoon. Lagi naman po siyang handang magpatawad. At alam din po ng isang tao, lalo na ng isang tunay na Kristiyano, ano po, alam ng isang tunay na Kristiyano kung siya ay may ginagawang mali sa harapan ng kanyang Panginoon. Sigurado po yun dahil nasa atin ang banal na Espiritu. Tinanggap natin ang Panginoon. Siguradong alam natin kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Alam natin kapag nalalabag o nasasaktan natin ang kalooban ng Panginoon. Halimbawa po, ako ay magtuturo. For example lang po, ano? Halimbawa po ako ay magtuturo, no? Hindi ako magbababad muna sa Facebook bago magturo dahil iniingatan ko yung mga pwedeng pumasok sa isip ko, yung mga negatibong bagay na pwede kong makita sa social media. Pagkatapos kong magturo, kung iisipin ko na, ay, pwede na ulit ako magbabad sa FB tapos na ako magturo. Pwede na ulit akong makinig ng mga worldly songs. Mali po yun, ano? Iniwasan kong gawin yun bago magturo dahil alam kong hindi yung tama. At hindi dahil tapos na ang isang partikular na paglilingkod na gagawin mo, ay hindi na yun mali. Kung alam mong hindi yung tama, walang nagbago dun. Ang mali ay mali pa rin. May paglilingkod ka man nagagampanan o wala. Halimbawa po, isa pa po halimbawa, kapag linggo, kagagaling lang sa church, pag uwi ng bahay, ay ayoko magalit, kagagaling ko lang sa church. Kahit po hindi ka natin kagagaling lang sa church, sikapin po natin huwag tayong magalit. Huwag magkaroon ng masasamang laman ng ating puso at isip. Ano po? Dahil sabi nga natin, ang mali ay mali pa rin at hindi po yun magbabago. Ang problema po kung minsan, napapansin man natin o hindi, may ginagawa na pala tayong pagkukumpli dun sa mga kasalanan o dun sa mga maling bagay na ating nagagawa. Sa pamamagitan po ng sa pamamagitan kung minsan ng pagpapanggap na wala naman tayong alam na may ginagawa tayong masama. So nagbubulag-bulagan. Sa pamamagitan kung minsan ng pagpapakitang maayos naman ang ating spiritual life, dinadaya natin ang ating sarili. Sa pamamagitan kung minsan ng pag-iwas sa mga pagtutuwid, sa pamamagitan kung minsan ng paglayo na lang. Walang sino man po sa atin, mga kapatid, na po, walang sino man sa atin ang magsasabing o ang nakahihigit sa kanino man. Huwag natin isipin na atin pong kapwa, lalo na ang ating kapatid, ay higit na makasalanan kaysa sa atin.
Huwag po tayo nag-iisip ng ganun. Bakit po natin ito sinasabi? Dahil minsan, kinukubli natin ang ating mga kasalanan dahil iniisip natin, hindi naman ako yung worst. No? Meron nga mas malala pa sa akin. So what? Ano po? Ano naman kung mas malaki ang pagkakasala ng kapatid mo kaysa sa'yo? Meron siyang sariling pananagutan sa Panginoon at iba yung sa pagitan mo at sa Panginoon. Hindi rason na may kasalanan din naman ng iba para gawing excuse na okay lang yung maling ginagawa mo. Bakit po hindi nakakabuti sa tao ang pagkukubli, ang pagtanggi o hindi pagkilala sa kanyang mga pagkakamali? Number 1, dahil hindi po ito magre-resulta ng kapatawaran. Paano patatawarin ng Diyos ang isang kasalanan na hindi naman natin kinikilalang mali? Na para bang para sa atin ay tama ang lahat ng ating ginagawa. Ito po kasi yung unang hakbang. First step, yung makita mo na may pagkakamali ka para may maganap na repentance o pagsisisi. Then pagbabago. Pero kung umpisa pa lang, para sa'yo, wala ka naman ginagawang masama, doon pa lang nasa dead end ka na agad. Hindi ka magsisisi dahil para sa'yo, wala ka namang ginagawang mali. Hindi mo yun babaguhin dahil para sa'yo, tama lang naman o okay lang naman yun. Kung ang gusto po natin ay kapatawaran, unang bagay na kailangan po natin gawin ay kilalaning meron tayong kasalanan. Unang Juan chapter 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Minsan po iniisip ko na yun lang naman yung gusto ng Panginoon. Yung sabihin natin ng buong puso na Lord, sorry. No? Maikling salita pero maraming nakapaloob po dyan. Nandiyan yung pagpapakumbaba, pagpapasakop, paghingi ng tulong. Hindi naman po ini-expect ng Panginoon na halimbawa ang isang tao ay lulong sa bisyo. No? For example lang po, hindi naman in-expect ni Lord na instantly mababago tayo. Most of the time, may dadaanan pang process yan. Pero alam niyo po, anong inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak? Yung hihingi tayo ng tawad. Inaasahan niya yung lalapit pa rin tayo sa Kanya. Dahil nagtitiwala tayo na siya pa rin naman at siya lang ang makakatulong po sa atin na magbago. Dahil isang katotohanan pa po sa mundo, may mga pagkakataon na tayo mismo, sarili po natin, hindi natin kayang baguhin. Ang makababago lang sa atin ay ang Panginoon. Pero yung pagpapasya na magpasakop sa kalooban ng Diyos at magpakumbaba sa harapan niya, nasa sa atin po iyon. May isang karakter po sa Bible, si Haring David, may sinabi siya sa Awit chapter 32 verse 5, "Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, ang pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasya, sa iyo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y binatawan mong lahat." Alam niyo po si David, problemado siya ng mga panahon na yan. Ng mga panahon na hindi pa niya naipagtatapat yung kanyang mga kasalanan sa Diyos. Number 2, bakit hindi nakakabuti sa tao ang pagkukubli o ang pagtangkit, hindi natin pagkilala sa ating mga pagkakamali dahil aalisan tayo nito ng kapayapaan. Katulad po ng nangyayari kay David. Noong mga panahon na hindi pa niya na-confess, na ihihingi ng tawad sa Panginoon yung mga kamalian niya, naging burden niya po yun. Dadalhin po natin yun eh. Magiging burden at kabigatan po talaga sa atin yun. At kung gaano katagal, nasa sa atin po yun. Dahil hinihingi naman niya ni Lord eh. Pinabibitawan naman niya ng Panginoon. Hinihintay niya lang yung complete surrender po natin sa Kanya. Madalas ito po yung kulang. Ano po? Hindi 100% yung gusto nating ibigay sa Diyos. Laging may reservation, laging merong hindi maipasakop sa Panginoon. May mga bagay na gusto natin tayo pa rin ang masusunod. Yung gusto ng flesh natin ang masunod, yung gusto ng emotion natin ang masunod, yung gusto ng pride natin ang masunod. Kahit na, alam naman natin na against yun sa gusto ng Spirit. Marcos chapter 12 verse 30, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo." Hindi po natin masasabi na minamahal natin ng buo ang Diyos
kung may mga kasalanan na hindi natin kayang ipagdapat sa Kanya. Kung may mga bagay na hindi natin kayang isuko sa Kanya. Ang gusto pong ibigay sa atin ng Panginoon ay tunay na kapayapaan. At yung tunay na kapayapaan po na yun ay mararanasan lang natin kung ipagkakatiwala natin sa Kanya yung lahat sa ating buhay. Yung lahat ng bagay po. Hanggat may mga bagay na inilalagay po natin sa ating sarili, sa ating kamay, ang control at ayaw nating bitawan at ibigay sa Panginoon, meron ding part sa puso natin na hindi mapapayapa. Asahan po natin yun. I-expect natin yun. Dahil hanggat may bagay na ayaw natin ibigay sa Panginoon at gusto natin tayo ang may hawak, hindi yun mapapabuti. Dahil ang pinakamabuting gawin po ng tao ay ipagkatiwala ang lahat sa Kanya, sa Panginoon. Hilingin natin na pakialaman ng Diyos o mag-take control ng Panginoon sa lahat po ng aspeto ng buhay natin by surrendering everything to Him. Number 3, dahil hahadlangan nito ang ating paglago. Isang dahilan din po bakit hindi tayo o bakit hindi makakabuti yung pagkukubli ng ating mga kasalanan dahil hahadlangan po nito ang paglago po natin. Ang paglago para sa isang Kristiyano, ito yung paglalim ng relationship niya sa Panginoon. Kumbaga, mas nakikilala natin si Lord. Mas napapalapit tayo sa Kanya. Ito din po yung pagle-level up ng ating buhay pananalangin. Pagmamature natin sa ating paglilingkod at mas nagiging sensitive na tayo pagdating sa kung ano yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos at hindi. Yung pag-aalaga po ng kasalanan sa puso natin, yung pagkukubli nito ay pipigilan tayo na umunlad doon sa bagay na binanggit po natin kanina. Pipigilan po tayo nito sa paglago bilang mga Kristiyano, sa pag-unlad natin sa pagsunod sa Panginoon. Sabi po ng isang quotation, unconfessed sin does not stay hidden. It becomes a weight that slows down spiritual growth. Ang isang kasalanan po ay hindi habang panahon na may tatago ng tao dahil makikita at makikita sa buhay po niya yung mga bunga nito. Mga bunga na magiging pabigat sa atin. Mga bunga na magpapabagal sa atin at sa paglago natin spiritually. Sinusubukan natin na huwag lumayo sa Panginoon, mabuti po yun. Sinusubukan natin lagi na paalabin yung heart natin sa paglilingkod. Pero kung kasabay po nito ay yung mga kasalanan na hindi natin isinusuko para lang tayong nakikipagtagpuan sa kaaway, no? Kahit anong hila ang gawin mo, meron ding humihila sa iyong pababa o pabalik sa kasalanan. Ang totoo po mga kapatid, hindi natin kailangan makipaghilahan sa kaaway kung aalisin lang natin anumang hold na meron siya sa buhay natin. Safe and steady tayo sa piling po ng Panginoon. Kaya lang, nangyayari na para lang tayong nakikipagtagumpay sa kaaway dahil merong bagay sa buhay natin na siya pa rin ang may hawak. Para lang tayo nakikipaghilaan sa Kanya kasi may hold siya sa atin. Ang nasa isip natin, maglilingkod ako, no? Naalala yung kasalanan, parang ayoko pala. Tapos, ayun na naman, hindi pwede, sasamba pa rin ako. Tapos habang sumasamba, ito na naman yung kaaway, wait lang, alalahanin mo muna to. Nilalaro lang tayo ng diablo. Huwag po tayong makipaglaro sa Kanya. Dahil madaya ang kaaway. Tuso siya, mga kapatid. At ang gusto niya ay ipahamak lang tayo. Ibigay po natin lahat sa Panginoon. Huwag natin hayaan na magkaroon ng say ang kaaway sa buhay po natin. Wala siyang ibang hangad kundi ang ilayo tayo sa Panginoon. Dahil sa ganoong paraan niya lang po tayo maipapahamak. Hanggang tayo malapit sa Diyos, sigurado po na safe tayo at protektado. Tandaan po natin mga kapatid, nasa atin palagi yung desisyon ng kung ano yung iaalaw natin sa buhay natin na pasukin ng kaaway at kung ano yung hindi natin siya papayagan. At dapat po sa lahat ng aspeto po ng buhay natin, huwag natin hayaan makapasok po ang kaaway. Hindi tayo uusad sa pakikipagtagumpay sa diablo. Hindi tayo lalago kung hahayaan natin na utuin niya tayo palagi ng kanyang mga kasinungalingan. Bitawan natin kung ano yung dapat na bitawan at makakasunod po tayo ng malaya sa Panginoon. Doon po sa kwento ng prodigal son,
yung alibughang anak. Kung papansinin po natin, yung tatay doon, mayaman siya, makapangyarihan siya, marami siyang tauhan, marami siyang pwedeng gawin. Ano po? Nung umalis yung anak niya, naglayas, una sa lahat, pwede siyang pigilan ng kanyang ama. Siguro, kinausap niya, ganon, kinumbinsi niya, pero kung hindi nagpapigil sa ganon ng kanyang anak, pwede siyang ikulong nito, no, sa kwarto, ipahuli sa kanyang mga tauhan para wag mapahamak yung bata. Para wag siyang malayo, wag siyang umalis. Pero hindi niya yung ginawa. Dahil hindi makatarungan kung gagawin niya yun. Aalisan niya ng free will yung kanyang anak kapag ganon. Kaya kahit na gustong gusto ng tatay na manatili ang kanyang anak, hinayaan niya itong umalis. Binigay niya pa nga yung hinihinging mana, di ba po? At sa pag-alis nitong prodigal son, unti-unti po nagbunga yung kanyang kasalanan ng hindi magagandang bagay at naranasan niya po iyon. Unang punto po, ganyan ang kasalanan. Sa umpisa, mukhang masaya. Unti-unti, pahihirapan ka. Sa umpisa, okay lang, naitatago mo naman, hindi ka naman naaapektuhan, pero pag tagal-tagal, mararamdaman mo na lang, nasasaktan ka na, nalulungkot ka na, nahihirapan ka na. At yun po, yung naramdaman ng anak sa prodigal son. Dito po ngayon pumasok yung realization na napagtanto na niya, naisip na niya na nagkamali siya. At nung makita niya yun, hindi na siya naging in denial, no? Hindi niya sinabi na okay lang ako, ayos lang to, dahil hindi naman talaga. Pangalawang punto po, once na makita na natin yung problema, makita na natin saan tayo nagkamali, huwag na natin i-justify pa yun. Nagkamali, tanggapin, hanapin ng daan pabalik. Basahin po natin yung sinabi mismo ng anak. Doon sa Lucas chapter 15 verse 18 to 20. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Bumalik siya sa tatay niya. Inamin niya yung pagkakamali niya. At handa siyang harapin kung ano man yung maging parusa, kung may parusa man, yung kanyang kasalanan. Pinapakita lang po dito na talagang totoo yung pagsisisi niya at paghingi niya ng tawad. Sumunod po nang nangyari, tinanggap siya ng kanyang ama at pinatawad. Isang bagay pa po na makikita natin dito, mahalaga din po ito na hindi siya pinilit ng kanyang ama na umuwi, no? Hindi siya pinilit ng kanyang tatay na aminin yung kanyang kasalanan. Nung gawin po ito ng prodigal son, desisyon niya po iyon. Ganon din po sa atin. Hinihintay ng Diyos ang atin pong pagpapasya na lumapit o bumalik sa Kanya. Hinihintay niya na mag-decide tayo na lalapit na ako sa Panginoon. Tatanggapin ko na siyang Panginoon ng buhay ko. Dahil hindi po iyan gagawin ng ibang tao para sa atin. Tayo po ang gagawa nito. Tayo po ang magpapasya nito. At sa pagbalik natin, kilalanin natin ang ating pagkakamali. Dahil kahit naggaano pa po kalaki o kahit gaano na karaming mga kasalanan, kaya pong patawarin ng Panginoon. Kung tapat po yung puso natin sa paglapit natin sa Kanya. Buong puso, buong buo, bukas ng dalawang kamay, natatanggapin po tayo ng Diyos. Dahil mabuti siya. Katulad doon sa pangako sa Proverbs chapter 28. At doon sa ginawa ng tatay sa story po ng prodigal son. Kahabagan at hindi parusa, yun po yung gusto niyang ibigay sa atin. Hinihintay niya lang, gusto niya lang na makita yung totoong pagsisisi. Kaya maging tapat po tayo sa Panginoon. Pwede naman natin sabihin lahat o kahit na anong laman ng puso natin sa Kanya. Dahil sabi nga po natin kanina, alam naman din ni Lord kung ano laman ng puso natin. Ang pagtatago po ng kasalanan ay kasalanan din. Pwede naman, ibig sabihin kahit saan po natin tignan, hindi talaga ito makakatulong. No? At alam naman po natin na hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Mga karagdagang bagay po na dapat natin tandaan. Number 1, ang pagtatago ay normal na ginagawa ng isang taong nagkasala. Normal na ginagawa, pero hindi ibig sabihin ay dapat natin gawin. Ibig sabihin,
bilang mga Kristiyano na binago na ng Panginoon, hindi na dapat ito yung pagkatao natin. Ginagawa lang ito ng mga tao na hindi pa lubos ang pagtanggap sa Panginoon. Yung nagtatago kapag tayo nakagagawa ng pagkakamali. Naalala po natin sila Ad at si Eva. Pagkatapos nilang magkasala, nung napagtanto nila na nagkamali sila, nagtago din sila eh. At natural din po bilang anak, hanapin tayo ng Diyos, ng ating Ama. Ang dapat na maging tugon po natin doon, humarap tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba at katapatan. At bilang mga Kristiyanong lumalago sa ating pananampalataya, dapat natututunan na po natin na kapag nakagagawa tayo ng pagkakamali, hindi sagot yung pagtatago. Kapag nakagagawa tayo ng mali, ang sagot ay yung pagharap at pag-amin nito sa harapan ng Panginoon. Yung pagko-confess nito kay Lord, paghingi ng tawad, paghingi ng tulong na mabago ito, at makapagpatuloy tayo sa pagsunod sa Kanya. Number 2, hindi sapat ang pag-amin o pagkilala sa kasalanang nagawa natin kung wala namang pagsisisi. Isa-isa po yan, mahalaga po yan. Isa-isang hakbang. Una, makita mo yung mali mo. Pangalawa, kilalanin mong nagkamali ka. Pangatlo, ihingi mo ito ng tawad, pagsisihan mo, baguhin yun, and after that, huwag nang ulitin pa ulit. Hindi tayo pwedeng huminto dun sa mga unang hakbang. Kailangan daanan natin lahat hanggang sa masabi natin na napagtagumpayan natin yun totally. Diba? Number 3, ang patumpik-tumpik o hindi agad na pagsisisi ay delikado. Kapag pinatagal natin ang kasalanan bago tayo mag-decide na magsisi, patagal po ng patagal, pahirap din po ng pahirap na gawin po yan. Dahil pinatitigas ng kasalanan ang puso po ng tao. Unti-unti yan, hanggang sa di mo napapansin, kaya na ng kalooban mo, kaya na ng konsensya mo na hindi na pagsisihan yung mali. Isa pang dahilan, bakit delikado yung patumpik-tumpik na pagsisisi? Dahil hindi natin alam ang bukas. Hindi natin masasabi kung bukas ba may pagkakataon pa tayong gawin ito. Kung bukas ba pwede pa tayong magsisi. No? What if wala na? Delayed repentance is dangerous, mga kapatid. No? Kung alam naman natin yung bagay na dapat natin gawin, ilapit sa Panginoon, gawin na po natin sa lalong madaling panahon. Roma chapter 13 verse 11 to 12. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang pagbalik po ng Panginoon, totoo na hindi natin alam kung kailan. Pero alam natin at sigurado tayong mangyayari po ito. At alam din natin at sigurado tayong mas malapit na ngayon kesa noon. Hindi na panahon para pangatwiranan pa anuman yung dahilan ng kung bakit nadidelay yung buong puso nating pagsunod. Hindi na panahon para magtago o itago ang ating mga kasalanan. Kailangan na natin itong ipahayag at hingi ng tawad sa Diyos. Ulitin ko po, handa niya tayong patawarin, tanggapin at kaya niya tayong bigyan ng bagong simula. Kaya tayong baguhin ng Panginoon. Basahin ko lang po ulit yung verse na ginamit natin kanina. Kawikaan chapter 28 verse 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob sisisi. Dalawa lang naman po yung pagpipilian dyan. At naniniwala po ako na malinaw naman sa atin kung ano yung dapat nating piliin. Last na lang po. Basahin natin yung talinghaga sinabi po ng Panginoong Jesus sa Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad
ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalon niya o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang magpapakababa ay itataas. Mga kapatid, yung pagko-confess at pagsisisi sa ating mga kasalanan at yung pagbabago, kailangan po natin gawin yun. Hindi natin yun pwedeng iwasan. Hindi natin yun pwedeng laktawan. Part po yun ng paglapit natin sa Panginoon. At sinabi din naman po ng salita ng Diyos na yun yung mabuting at dapat natin gawin. Last slide na lang po. Hidden sin brings burden, but genuine confession brings mercy and freedom. May mga bagay na maaaring mahirap gawin, pero kapag nagawa naman natin, mabuti yung idudulot po nito sa atin. Sa kabilang side naman, minsan, iniisip ng tao mas madali na ang kasalanan ay itago na lang o katwiranan na lang. Pero ang totoo, mas pahihirapan po tayo nito. Alam ng Diyos ang lahat sa buhay po natin. Mga problema man yan, kung ano mang mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, maging lahat po ng ating mga pagkukulang at kasalanan. Lahat ng ating mga sakripisyong ginagawa, nakikita po yan ng Panginoon. Kaya mapanghahawakan po natin na sa paglapit po natin sa Kanya, higit sa kanino man, mauunawaan niya po tayo. Ang gusto niya lang, lumapit tayo sa Kanya ng may kapakumbabaan at pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Hinihintay po tayo ng Panginoon. Lagi siyang kumakatok sa ating pong puso na papasukin natin siya. Gusto niyang baguhin ang ating buhay. Gusto niya tayong bigyan ng tunay na pag-asa. At magkakaroon lang po tayo nito kung totoo din nakikilalanin natin si Jesus na Panginoon po ng ating buhay. Tayo po'y manalangin ulit. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa maikling mensahe pong ito para sa amin ngayong umaga. Salamat sa paalala, Panginoon, dahil tunay nga na napakabuti mo po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Lord God, kung paano po kami makakalapit sa inyo. Bigyan niyo po kami ng bukas na pangunawa, Panginoon, kung ano yung mga hakbang na dapat naming gawin, Panginoon, upang maranasan ka namin sa aming buhay. Salamat po, aming Diyos, at naniniwala po kami na kayo ang kikilos at mangungusap sa buhay ng bawat isa. Kayo ang gagalaw, kayo ay may gagawin sa aming pong buhay. Salamat po sa inyo po ang papuri at pagsamba aming Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat at pulayin natin gawin ng ating Panginoon. Ang iyong kaluwalhatian, yun ang kailangan.
tumutulong sa amin, Panginoon, na talikuran ang lahat ng nakakasakit sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kalikawain, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon, ang bibigay sa amin ng assurance, Lord God, na muli itatanggapin mo kami, Panginoon, na muli ay ayakapin mo kami, Panginoon, na muli ay lilinisin mo kami, Lord God, na muli ay tatawagin mo kami iyong anak, Panginoon. O Lord, salamat, Panginoon. You are so forgiving, Lord God. Doesn't matter, Lord God, kung gaano kalaki ang naging mali namin, ang naging kasalanan namin, Panginoon. Ang gusto mo lamang, Lord God, ay magkaroon kami ng pusong tunay na nagsisisi, Panginoon, at humihingi ng tulong sa iyo, Panginoon, upang makabalik sa iyong presensya, Panginoon. O Panginoon, salamat, Lord God. Thank you for extending your love to us, Panginoon. Kahit na kami nagkamali, kahit na kami nagkukulang, Panginoon, still and still, Lord God, hindi ka nagbabago sa aming buhay, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos na una naming minahal noon, Panginoon. Hanggang ngayon, ang pagmamahal mo ay wala pa rin pagbabago sa aming buhay, Panginoon. O Lord, maraming pong salamat, Panginoon, Lord God. Maraming pong salamat. Muli, Lord God, ay pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon. Inaalay namin sa iyo ang aming pagpupuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, mahalaga ng Diyos. Yan, maaari na po tayo mamahit na ating magiging partner para po sa ating prayer for one another.
Praise God. Napagpala po ba tayong lahat? Amen. So, hinihilingan ko po na tumayo ang ating newcomer, si Cowrie Shane. Nasaan ka si Cowrie Shane? Yan. Welcome po sa Agape Mahal Jesus Church. Nawa po ay makasama po namin kayo sa mga darating pang linggo. At pakiwati po siya ng mga katabi. Pakikamayan naman. Yan. Welcome po sa Agape Mahal Jesus Church. Yan. God bless po. At ang ating announcements po ay magkakaroon po ng physical men's fellowship sa Camarin on May 24. Yan po. So mga gusto pong sumama, siguro po paki-message po si Kuya Jonathan para po maki-join tayo doon sa Camarin Men's Fellowship. At magkakaroon din po ng Men's Fellowship online naman po sa last Sunday ng buwan na ito. At yun lang naman po ang ating announcements. Nalimutan po ba? Yun lang naman po. God bless us all po. Sige pa tayo pang lahat ay tumayo. Purihin po ang Panginoon. Ganda po ng message po natin ngayong umaga po na ito. It's all about confessing. And pag-amin po natin sa Panginoon na kailangan natin siya sa bawat araw ng ating pong buhay. Kung tatanungin po, di niyo po ba natanong minsan sa isip niyo, kung if God is already an all-knowing God, bakit hindi na lang niya alamin yung kasalanan ko, tapos patawarin niya na ako? Di ba pwede naman yun? Pero hindi kasi yun ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon umamin tayo, magpakabasag tayo sa Kanyang harapan. I-open natin yung sarili natin sa Kanya. Kasi pwede mang alam niya, pero close yung heart natin. Close yung heart natin sa pagbabago, close yung heart natin na baguhin tayo ng Panginoon. Kaya naman nais ng Panginoon, i-open natin yung heart natin. Basagin niya tayo sa mga bagay na nagpapatigas sa puso po natin. Kaya nga po, napakahalaga na huwag natin hayaan na tumigas ng tumigas yung kasalanan na yan bago natin aminin sa Panginoon. Marami sa atin nahihiya tayo umamin sa Panginoon. Bakit? Bakit nga ba? Bakit tayo nahihiya sa Panginoon? Kasi syempre, talaga namang nakakahiya ang ating mga ginagawa. Pero alam niyo po, it's the first step. It's the first step to being cleansed. It's the first step para dalisayin at linisin tayo ng Panginoon. Yun yung unang step, yung aminin natin sa Panginoon na kailangan kita, nagkasala ako Panginoon, kulang ako kung wala ka o Diyos. Kailangan aminin natin yun sa Panginoon. And susunod na po doon yung mga susunod po na process sa ating pong buhay. Hayaan lang po natin ang Panginoon na baguhin tayo at hayaan lang po natin ang Panginoon na basagin tayo doon. Kaya nga pupurihin po ang Panginoon sa buhay po ni Brother Jonathan at tayo po'y dumako sa ating pong panalangin. O Diyos, salamat po sa mensahe mo, Panginoon, ngayong umaga na ito. Salamat, O Diyos, sapagkat tinutulungan mo kami na baguhin ang aming mga sarili. Tinutulungan mo kami, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na ayusin ang aming sarili, Panginoon. We know, Lord God, and you know, Lord God, na hindi instant, Panginoon, ang aming pagbabago. Pero salamat, Panginoon, sapagkat tinatyaga mo kami, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami hinahayaang madapa na lang, Panginoon, kundi parati mo kaming binabangon, parating mo kaming inaalis, Panginoon, sa putik, Panginoon, at parating mo kaming binibihisan, Panginoon, ng bagong damit, Panginoon. Salamat sa paglilinis mo, Panginoon. At sa oras na ito, inaamin namin ang aming mga kasalanan sa iyo, Panginoon. Kami nagpapadalisay at nagpapabago sa iyo, Panginoon. Ano man ito, Panginoon, na mga karumihan, alam namin, hindi namin alam, Panginoon. Pero ikaw, Panginoon, Lord God, ang nakakaalam nito at nakakasiyasat sa amin. At binubuksan namin ang aming puso sa iyo, Panginoon. At sumusuko kami sa iyo, Panginoon. Nagsisisi kami sa mga bagay na ito at hinahayaan namin ang kapangyarihan mo na siyang bumago at kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mensaheng ibinigay mo sa amin sa umaging ito. Salamat sa buhay ni Brother Jonathan. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo siya, Lord God, na abutin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, at bigyan mo siya ng karunungan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na naririto, Panginoon. Patuloy mo sila, Lord God, na pagpalain. Patuloy ka, Lord God, na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon.
At iniiwan ko nga, Lord God, ang iyong pagbabasbas sa aking mga kapatid na ito. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, ingatan at kahabagan ngayon at kailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon, di ba po? At yung matanggap natin yung pagpapaalala niya sa atin. Amen po ba? Alam niyo po, kapag po tayo yung nagkakasala sa Panginoon, napakahalaga rin na maramdaman natin yung distansya natin sa Kanya. Eh. Di ba po, na hindi ito normal, na hindi, nararamdaman mo na parang napakalayo mo na sa Panginoon. Kaysa sa nagkakasala ka na pero hindi mo nararamdaman na malayo ka na pala sa Kanya. Dahil siguro, nagpapatuloy pa rin tayo sa routine natin na pagsamba sa Kanya, sa linggo-linggong pagpunta dito. Di ba po, napakahalaga na maramdaman natin na, oo nga na Lord, ang layo ko na pala sa'yo. Kapag kasi na-realize po natin na mayroon ng distansya sa pagitan natin, doon tayo magsisimulang gumawa ng paraan upang makabalik sa Kanya. Amen po ba? At napakabuti ng Diyos sapagkat kahit gaano pa kalayo ng distansyang yan, kayang-kaya tayong abutin ng Panginoon. Kailangan lang natin maging willing na magpaabot sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Sabi sa awitin natin, ako'y nananabik. Pero ang katotohanan, mas nananabik ang Panginoon na makapiling natin siya. Amen po ba? Sige po, minsan paawitan natin, ako'y nananabik. Purihin po natin ang ating Diyos Ama.